Hi everyone! So yan, isama ko nga kayo sa aming adventure na mag-asawa during our vacation in the Philippines. So itong video na ito, medyo matagal na ito. So ayan, nag-visit kami ng asawa ko sa Taguig kung saan matatagpuan ang Venice Grand Canal yata na hotel. Oh no, not a hotel, it's a mall. So ayan, nakikita ng asawa ko na amaze siya. Actually, never pa talaga ako nakapunta dito kahit nung nasa Pilipinas ako. So ayan, hinihintay pa namin yung kapatid ko na pupunta dito para mag-join sa amin. So nagutom yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, kain muna. So ayan, sabi niya gusto niya daw ma-try yung McDonald's dito. So kino-compare niya yung McDonald's dito sa America na McDonald's. At syempre, gusto niya yung McDonald's dito kasi lasang fresh daw at mas mura. So ayan na nga, sa kasagsagan ng paghihintay namin sa aking kapatid na makarating dito, may nakita akong mga ganito. So sabi ko, gusto ko mag-feed ng mga parang ano ba tawag nito? Di ko alam kung anong tawag ng mga ng mga ibon na ito. Pero ayan, nag-i-enjoy talaga akong i-feed sila. At ayan, di sila takot sa tao. Nakakatuwa. The first time ko naka-experience ng mag-feed ng ganito is yung andun ako sa Zamboanga. Kasi meron kaming ganito doon. O diba, parang bata lang tuwang-tuwa. O ayan, balik na tayo nga dito sa aming experience. Nakita ng asawa ko yung parang river sa gitna ng mall. Sabi niya gusto niya daw talagang mag-try na sasakay ng bangka doon dahil pwede kang sumakay doon. Parang experience mo na nasa Italy ka. So sabi ko sa kanya, paparating na naman yung anak ko at ang kapatid ko. Sabi ko, hintayin na lang namin sila na makarating dito para sabay-sabay na nga kami na mag-rides doon. So ayan, sabi niya, much better naman kaysa sasakay kami dalawa ngayon tapos sasakay ulit mamaya, 'di ba? Para ma-experience namin na buo kami. And ayan, inikot-ikot lang namin yung mall. At ayan, nakikita nyo siya. Pinagtitripan ko talaga yung asawa ko dito. Ayan, dala-dala nga pala namin dyan sa plastic yung shoes ng anak ko dahil nasa amin yan siya sa hotel. At gusto ko talaga mag-twinning kami. So ayan, dahil sa kakaikot, may nakita na naman ako. At ayan yung nakita ko. Gusto kong bumili ng white. Ewan ko ba kung bakit white yung trip ko at this time. Pero ayan, bibili ako ng white. At ayan, pinagtitripan ko yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, siya yung magbabayad. Kasi nga, binigyan ko siya ng nag-withdraw ako ng pera, tapos Philippine money, syempre, hindi niya pa masyadong alam yun. So, ayan, sabi ko sa kanya, siya magbabayad dahil gusto ko na matuto siya kung paano yung money natin dito sa Philippines. So, ayan, habang nasa pila siya, pinagtitripan ko siya. Ayaw niya talaga dahil nga, yung pinili ko na bibilhin niya is yung white na damit at saka may bra. At inasar-sar ko siya talaga about sa bra. Hindi naman talaga yan yung asawa ko nagre-reklamo pag pinapabili ko siya ng mga ganyan. Pumupunta ngayon siya sa Victoria's Secret, bumibili ng mga underwear ko, bumibili ng mga bra ko. So para sa kanya, normal yan bilang lalaki na bibili ng mga ganyang bagay para sa kanilang partner. So ayan, so hindi yan siya yung tulad ng iba na hihiya na bibili ng mga ganyan dahil kahit nga pag nasa work ako tas gusto niya akong regaluhan, pupunta talaga yan siya sa Victoria's Secret, bibili ng mga pang girly stuff. So hindi talaga yan siya yung maarty na husband. So, ayan na nga. Meron na nga kaming total bills of 2,800 something. At ayan, di niya na alam kung paano. So, tinulungan ko na siya. Sabi niya, saan dito yung ibabayad niya? Binibigyan ko lang yung asawa ko talaga ng pera during sa Philippines kami. Hindi ko siya pinapahawak ng big money kasi hindi ko alam kung, marunong siya keep kasi alam nyo risky dito sa Philippines. So, ako yung nagkikip ng aming money during our vacation. At ayan, pagkaraan ng mga 10 taon, dumating din ang aking kapatid at kanyang mga anak at ang aking anak. So, ayan na, bumili na din kami ng ticket para sa aming experience dito sa Italy or Itagig. So, ayan, iniwan namin yung dalawa dahil hindi namin sila pinapasabay dito sa amin dahil gusto daw nila na ma-experience yung swan. Yung sa swan kasi sila mismo yung magpapaddle. So, ayan, dito sa amin merong nagpapaddle for us. Apat kami. Although pwede naman talaga kami pero gusto talaga nila, ayan, mahiwalay sa amin. So, syempre, ibigay na natin sa kanila yung experience na yan. So, ayan, sa totoo lang talaga, gusto ko din yan siya i-experience. Kaso lang, ayaw ko na masyadong mapagod yung asawa ko dahil
buong stay niya dito talaga sa Pilipinas is nagkakasakit siya. Ewan ko ba, nag-a-adjust yung body niya. So, ayan, after namin doon, ang ganda nga pala doon kasi meron na siyang free picture talaga na hard copy ng family dun sa sa boat na yon. So, maganda siya. At ayan, inaasar ko na nga yung pamangkin ko dyan. Takot na takot talaga siya dyan sa statue na yan na tao kasi bakit gumagalaw. So, hindi ko talaga siya mapapalapit. Sabi ko sa kanya, magpa-picture kami dyan. So, paano ko siya pipicturean? Ayaw niya talagang lumapit, natatakot siya. At ako gusto ko talaga mga asar ng mga bata, especially pag hindi ko anak. Ang cute-cute lang talaga. Ayan, tumakbo na siya. At ayan na nga yung aking anak at ang aking pamangkin, nagsisi talaga sa napili nilang swan na mag-paddle-paddle. Dahil sabi nila, napagod daw talaga sila at sobrang nagutom sila pagkatapos nilang mag-paddle-paddle doon sa swamp dahil matigas daw at nakakapagod. Pero wala naman na silang magawa dahil yun talaga yung pinili nila kasi akala nila nakakatuwa nung nakita nila yung iba nagpa-paddle. So ayan, habang nasa water sila, panireklamo na nagutom na daw sila. Actually, kakatapos lang namin kumain bago kami nag-activity na ito. Pero ayan na, parang mapapahamak na naman ako dahil nagugutom na naman daw sila dito sa pinili nilang activity. Parang hindi talaga siya magandang choice para sa kanila ang mga ganito. Pero at least, 'di ba, na-experience. So, in the future, meron silang ma-remember na experience nila yung mga ganito. So, ayan, nakakatuwa dahil never ko na-experience to nung kabataan ko. So, ayan, minamake sure ko